Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang gabi po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang June. 48 years old na ako sa ngayon. Ang ikikwento ko sa inyo ay nangyari noong bata pa ako. Isang bahagi ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon, kahit ang tagal nang nangyari, parang kahapon lang naganap ang lahat. Solo lang po akong anak noon kaya masasabi ko pong spoiled ako ng mga magulang ko. Lahat ng gusto ko halos nakukuha ko. Yung tipong kahit simpleng laruan lang na makita ko sa mall, siguradong uuwi ako na bitbit na yon. Si daddy po kasi isang engineer kaya medyo maayos-ayos naman ang buhay namin noon. Ang problema lang ay bihira ko siyang makita. Lagi siyang nasa trabaho at minsan nga ay ang tagal pa bago umuwi. Si mami naman ay housewife. Siya talaga ang tutok sa akin lalo na pagdating sa school. Siya yung lagi nandyan. Pag may program sa school, si mami yung naghahanda ng costume ko. Siya yung gumagawa ng props, nag-aayos ng mga assignments ko at tapos tuwing family day, siya yung laging kasama ko. Si daddy bibihira talaga. Kaya kahit sabing spoiled ako, minsan ay naiisip ko rin na parang kulang kasi. Hindi ko halos nakakasama si daddy. Noong mga 7 years old ako ay noong ko unang naramdaman na parang may kulang talaga sa buhay ko. Kasi halos lahat ng kalaro ko sa school ay may mga kapatid sila. Kapag break time, nagkukwento sila tungkol sa ate nila, kuya nila o yung baby nilang kapatid. Tapos pag uwi ko naman sa bahay ay tahimik. Ako lang mag-isa. Si mami busy sa mga PTA activities o kaya ay nag-aasikaso ng bahay. Minsan habang naglalaro kami ni mami sa sala, bigla ko siyang tinanong. Ang simple lang ng tanong ko pero nagmarka yon sa akin. Mami, kailan kaya ako magkakaroon ng kapatid? Napatingin siya sa akin at medyo nagulat ata siya sa tanong ko. Pero ngumiti siya. Hindi yon pilit ng ngiti ha, yung parang natuwa siya na naitanong ko yon. Gusto mo na ba? Tanong niya sa akin. Tumango lamang ako. Sa isip-isip ko, oo naman, ang saya-saya kung may kapatid. Hindi ko na kailangang maglarong mag-isa. May makakausap ako kapag hindi available si mami. May kalaro ako kapag nasa trabaho si daddy. Ngumiti ulit si mami tapos sabi niya, o sige, magdasal ka kay Papa God. Lagi mong ipagdarasal na bigyan ka niya ng kapatid. Simula noon ay gabi-gabi akong nagpipray. Simple lang naman ang prayer ko. Sabi ko, Papa God, sana po ay bigyan niyo po ako ng kapatid. Kahit ate, kuya o baby lang, kahit sino po. Basta po gusto ko ng kalaro at kasama. Sa isip ko ay ganun lang kasimple yon. Pag nagpray ka, ibibigay ni Papa God. Bata pa kasi ako noon, kaya ganun lang kasimple ang pananaw ko sa mundo. Araw-araw ko pong ginagawa yon, Papa Dudut. Kapag hapon, bago matulog, bago kumain, iniisip ko na baka kung paulit-ulit kong sabihin kay Papa God, maibibigay niya kaagad. Tuwang-tuwa pa nga si mami kasi lagi daw akong nagpipray. Pero hindi ko sinasabi sa kanya kung ano yung ipinagdarasal ko. Parang gusto ko isurpresa pag dumating na yung kapatid ko.
Habang tumatagal, nagiging excited ako at minsan ay naiisip ko na ano kaya ang magiging itsura niya. Pogi rin kaya siyang katulad ko. O kaya maganda katulad ni Mami. Na-imagine ko na yung mga panahon na maglalaro kami ng taguan sa loob ng bahay. Kapag family day sa school, 2 na kami ni Mami na pupunta. Ang daming pumapasok noon sa isipan ko. Minsan nga, pati habang naglalaro ako ay parang napapaisip pa rin ako kung kailan kaya darating yung kapatid ko. Tapos kapag napapadaan ako sa simbahan o kahit maliit na altar sa bahay namin, sinisingit ko pa rin yun sa dasal ko. Ganon ako ka-persistent, Papa Dudut. Sa isip ko ay hindi ako titigil hanggat hindi dumarating yung hinihingi ko. Lumipas ang ilang buwan na ganon ang routine ko. Isang araw pagka-uwi ko galing sa school ay napansin ko si Mami sa kusina. Hindi siya yung usual na masigla. Medyo nakaupo lang siya habang nagkakape. Lumapit ako sa kanya kasi parang may kakaiba. "Mami, okay ka lang?" tanong ko. Ngumiti siya. Pero kakaibang ngiti yung nakita ko. Hindi yung normal na okay lang ako ng ngiti. Tapos bigla niyang sinabing, "June, may sasabihin ako sa'yo." Medyo naguluhan ako noon, Papa Dudut. Sabi ko sa sarili ko baka napagalitan siya ni Daddy o may hindi magandang nangyari. Pero nagulat ako sa sinabi niya. "Buntis si Mami. Magkakaroon ka na ng kapatid." Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Pero ang naalala ko lang ay tumili ako ng sobrang lakas. "Talaga, Mami? Totoo ba yan?" Tumakbo ako palapit sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Ang saya-saya ko noon. Para akong nanalo sa contest o kaya ay nakakuha ng laruan na matagal ko nang gustong gusto. "Oo anak, totoo. Kaya ipagdasal mo ha na maging healthy si Mami at yung baby sa loob ng tummy ko." Simula noon, Papa Dudut, hindi lang yung kapatid ko ang dinadasal ko. Lagi ko na ring sinasabi kay Papa God na sana maging healthy si Mami at yung baby. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong ibig sabihin ng healthy noon. Pero basta sa isipan ko ang mahalaga, hindi magkakasakit si Mami at magiging okay yung kapatid ko. Dahil sa sobrang saya ko, parang naiba rin yung ugali ko. Dati sobrang kulit ko, tipong nagiiwan ako ng kalat kung saan saan. Naglalaro ng hindi nagliligpit. Pero ngayon parang gusto kong tumulong kay Mami. Kahit bata pa ako ay ginagawa ko na yung mga simpleng gawain sa bahay. Pagkatapos kong kumain, ako na yung nagdadala ng plato ko sa lababo. Minsan nag-aabot din ako ng mga gamit kay Mami kapag naghuhugas siya ng pinggan. Kapag nagpapalit siya ng bedsheet, ako na yung nagtutupi ng luma. Wala namang nag-utos sa akin pero parang gusto ko talagang tulungan si Mami para hindi siya masyadong mapagod. Lahat ng ginagawa ko noon may halong excitement. Lagi kong iniisip na ilang buwan na lamang ay makikita ko na ang kapatid ko. Tapos ini-imagine ko na rin kung ano kaya ang itsura niya. Lagi kong tinatanong si Mami, "Mami, pogi rin kaya siya tulad ko? O kaya maganda tulad mo?" Tatawa lamang siya at sasabihin na basta mag-pray ka na lang na maging healthy siya. Dumating ang araw na sinabi sa amin ni Daddy kung lalaki o babae ang kapatid ko. Sinama niya ako at si Mami sa ospital para magpa-check up. Noong ko lang nakita yung baby sa loob ng tummy ni Mami, gamit yung parang TV screen, tapos ang sabi ng doktor, baby girl ang magiging kapatid ni June. Noong marinig ko yon ay sobrang saya ko. Baby girl? Ang cute, magiging ate na ako. Sigaw ko sa sobrang tuwa. Tawang-tawa naman si Daddy sa reaksyon ko. "Anak, hindi ka magiging ate. Kuya ka." Napakamot na lamang ako sa ulo at natawa. Excited lang talaga ako noon, Papa Dudut. Habang papalapit ang due date ni Mami ay mas lalo akong naging helpful sa bahay. Kahit simpleng magabot ng baso o magwalis sa sala, ginagawa ko yon. Yung ibang kalaro ko ay nagtatawanan kasi ang sipag ko raw bigla, pero hindi ko sila pinapansin.
Ang mahalaga ay hindi mapagod si Mami. Hanggang sa dumating yung araw na malapit na siyang manganak. Nasa ospital na kami noon at kita ko na medyo kinakabahan si Daddy. Pero si Mami kalmado lang. Hinahaplos pa niya yung ulo ko bago pumasok sa delivery room. June, mag-pray ka ha. Magiging kuya ka na. Tumango lamang ako. Sobrang excited ko na pero halata kong kinakabahan din ako kahit papaano. Lumipas ang ilang araw, nasa labas lamang kami ni Daddy. Hindi ko makalimutan yung kaba ko habang naghihintay kami. Pero noong lumabas na yung nurse at sinabi niyang nanganak na si Mami, parang nawala lahat ng kaba ko. Congratulations, baby girl ang kapatid mo. Pagkapasok ko sa kwarto ni Mami, nakita ko siya na may hawak na maliit na baby. Nakaswaddle yung baby sa puting tela. Sobrang liit niya. Parang hindi ako makapaniwala na siya yung dinadasal ko araw-araw. Natuwa ako. Sobrang saya ko. Lumapit ako kay Mami at tinignan ko yung mukha ng baby. Ang ganda niya, Papa Dudut. Ang lit ng ilong, ang cute ng bibig at yung mga mata niya ay parang laging nakapikit. Sabi ni Mami, June, eto na ang kapatid mo. Magpakabait ka ha kasi ikaw na ang kuya niya. Inaplos ko yung ulo ng baby at ang sabi ko ay oo naman Mami. Ako na po ang bahala sa kanya. At yun na nga ang simula, Papa Dudut, ng bago naming buhay bilang pamilya. Akala ko noon ay sobrang saya na ng buhay ko bilang solong anak. Pero iba pala yung saya ng may kapatid. At sa murang edad ko ay na-realize ko na ang dasal pala kapag totoo kang humihiling ay ibinibigay talaga ni Papa God. Pagdating ng baby sister ko ay ibang level talaga ang saya ang naramdaman ko. Sobrang cute niya, Papa Dudut. Parang anghel. Ang liit-liit ng mukha niya, ang bilog ng mga mata niya. At yung mga pisngi niya ay parang gustong gusto kong kurutin pero syempre hindi ko ginagawa kasi baka masaktan siya. Pakaramdam ko ang fragile niya. Kaya kapag nilalapitan ko siya ay sobrang dahan-dahan ako palagi. Para akong robot na natatakot gumawa ng biglang galaw. Kapag hinahawakan ko siya ay sobrang ingat ko talaga. Para bang isang baling kilos ko lamang baka may mangyari sa kanya. Minsan ay gusto ko siyang buhatin pero palaging pinapaalala ni Mami na kailangan kong maghugas ng kamay. At siguraduhin na hindi ako masyadong malikot. Kaya ayon kapag binubuhat ko siya ay para akong estatwa. Sobrang stiff kasi ayoko siyang mabitawan. Pero hindi lahat ay puro saya, Papa Dudut. Not long after manganak ni Mami, naging sakitin siya. Siguro dahil na rin sa sobrang pagod. Kahit may tulong si Daddy, si Mami pa rin kasi ang hands-on kay baby. Halos hindi siya natutulog noon kasi gising si baby sa madaling araw. Tapos ay iiyak kapag gutom o kailangang palitan ng diaper. Ako naman kahit gusto kong tumulong ay hindi ko pa alam ang gagawin kaya nauuwi lamang ako sa pag-abot ng mga gamit. Dahil sa kalagayan ni Mami, ako na ang madalas magbantay kay baby kapag kailangan niyang magpahinga. Hindi ko nga alam kung paano ako naging sobrang responsable sa murang edad ko. Pero naisip ko siguro dahil mahal na mahal ko yung baby sister ko. Kapag kasi siya ang kasama ko ay bigla akong nagiging mature. Habang nakabantay kay baby, madalas akong manood ng TV. Ang weird nga kasi mahilig ako sa horror movies kahit bata pa ako. Ewan ko ba kung bakit parang natutuwa ako sa mga multo, aswang at kung ano-ano pang nakakakilabot. Pero alam mo Papa Dudut, kahit minsan natatakot ako ay parang nasasanay na rin ako. Lalo na kapag gabi na at ako lang yung gising. Ang routine namin ay naging ganito. Kakain kami ni Mami tapos babantayan ko si baby habang nagpapahinga si Mami. Nasa tabi lamang ako ng crib ni baby, nanonood ng mga pelikula. Pero nakatingin din sa kanya every now and then para siguraduhin okay siya. Kapag umiiyak siya, tatawagin ko si Mami. Pero minsan ako na mismo yung nagpapatahan.
Makalipas nga ang ilang buwan ay unti-unting bumuti ang kalagayan ni Mami. Sabi niya gusto na raw niyang magtrabaho ulit para makatulong kay Daddy. Nag-usap silang dalawa at nagkasundo silang kumuha ng yaya para kay Baby. Noong ko unang narinig yung ideya na may ibang tao sa bahay namin, sa totoo lang ay medyo na-excite ako kasi may bagong mukha sa bahay. Dumating si Yaya isang umaga. Hindi siya tulad ng mga inaasahan kong yaya sa pelikula. Maliit lamang siya, Papa Dudut, parang kasing tangkad lang ng mga grade school students. Ma-brown ang kulay ng balat niya at bilugan ang itim na mga mata niya na parang lagi nakatingin ng diretsyo sa iyo. Kulot ang buhok niya, medyo magulo pero mukhang malinis naman siya. "Good morning, June," bati niya sa akin nung una kaming magkita. Hindi siya masyadong umingiti pero ramdam mo yung respeto sa boses niya. Ako naman ay tinignan ko lamang siya. Hindi ko alam kung bakit parang nag-aalangan akong umiti pabalik. Sinimulan niyang magtrabaho agad sa bahay. Una niyang ginawa ay kinuha si Baby mula sa crib para buhatin. Napansin kong sobrang lambot ng kilos niya. Para bang sanay na siya sa ganitong trabaho. Si Mami naman ay mukhang komportable sa kanya. Sabi niya kay Yaya, "Bahala ka na muna kay Baby ha. Aalis kami ni June saglit para bumili ng gamit." Pagbalik namin ni Mami ay nakita ko si Yaya na nakaupo sa sofa. Kinakantahan si Baby. Ang tahimik ni Baby at parang natutulog na. Nung ko naisip na mukhang okay naman si Yaya. Simula noon ay madalas na kaming dalawa ni Yaya ang naiiwan sa bahay. Si Mami kasi maagang umaalis para sa trabaho. Si Daddy naman ay talagang laging busy. Engineer siya kaya madalas na nasa site. Madalas ko ngang marinig kay Mami na si Daddy mo. Baka gabihin na naman siya sa trabaho. Sa mga panahong yon, si Yaya na talagang naging kasama ko at ni Baby. Siya ang gumagawa ng halos lahat ng gawain sa bahay. Ako naman ay tumutulong-tulong din pero dahil bata pa ako ay limitado lang yung magagawa ko. Minsan napapansin ko si Yaya na laging tahimik. Hindi siya masyadong nagsasalita maliban na lamang kung may itatanong ako o kailangan niya akong utusan. Pero may mga pagkakataon na parang pakiramdam ko ay lagi siyang nakatingin sa akin. Kahit busy ako sa paglalaro o panonood ng TV. Hindi ko naman yon masyadong binibigyan ng pansin. Kasi iniisip ko na baka gano'n lang talaga siya, Papa Dudut. Kapag umaga, abala si Yaya sa paglilinis at pag-aalaga kay Baby. Pagdating ng hapon, naupo siya sa tabi ng crib habang nilalaro si Baby. Ako naman ay nakatambay lang sa sala o sa kwarto ko. Pero pagdating ng gabi, Papa Dudut, ewan ko ba kung bakit parang may kakaibang pakiramdam ako sa bahay. Parang masyadong tahimik at yung mga mata ni Yaya ay parang sobrang focused lagi. Sa tuwing umaalis sina Mami at Daddy lagi nilang sinasabi, "June, magbehave ka ha at makinig ka kay Yaya." Tumango lamang ako. Pero sa totoo lang ay hindi ko maintindihan kung bakit parang may kakaiba kay Yaya. Siguro ay dahil na rin sa mga horror movies na pinapanood ko. Parang minsan naiisip ko na baka hindi siya ordinaryong Yaya. Minsan kasi, Papa Dudut, ay nahuli ko siyang nakatingin sa baby sister ko habang natutulog ito. Hindi yung tingin na parang natutuwa ha, kundi yung tingin na parang sobrang lalim. Tiningnan ko siya pero bigla siyang umiwas ng tingin. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na baka pagod lamang si Yaya. Isang hapon dumating ako sa bahay ng mas maaga kesa sa dati. Tahimik ang buong paligid. At kahit papaano ay nagustuhan ko yung kaunting space and quiet. Wala si Mami at Daddy. Nasa trabaho sila. As usual, pagpasok ko ay dumiretso ako sa kwarto ni Baby para tingnan siya. Tulog si Baby sa crib niya, nahimbing ang kanyang pagkakatulog. Kaya naisip ko bumaba muna ako sa kusina para kumuha ng snack. Habang pababa ako ay narinig ko ang kaluskos sa kusina. Si Yaya pala. Nandun at may ginagawa na hindi malinaw sa akin noon kung ano. Tahimik lamang ako, hindi ko siya tinawag.
Ewan ko ba, Papa Dudut, pero parang gusto ko siyang obserbahan ng hindi niya alam. Pagdating ko sa may pintuan ng kusina, napatigil ako. Nakita ko si Yaya nakatalikod sa akin. May hawak siyang malit na bote. Pansin kong pinapahid niya yung laman ng bote sa leeg niya. Hindi ko mawari kung ano yung pinapahid niya. Pero malansa ang amoy. Parang amoy isda na panis, pero mas matindi pa. Napatingin ako sa lamesa, may isa pang garapon doon. Mas malaki at parang may lamang kulay pula sa loob. Mukha itong kadiring likido na may mga maliliit na piraso ng hindi ko may paliwanag kung ano. Biglang binuksan ni Yaya yung garapon. Tumindi ang amoy, Papa Dudut. Parang naghahalo-halo ang amoy ng panis na karne at kung ano-ano pang hindi ka nais-nais. Pinanood ko siyang isawsaw yung mga daliri niya sa loob ng garapon. Kumuha siya ng kaunting likido gamit ang kamay niya tapos dinilaan niya ito. Pakiramdam ko ay sumisikip ang dibdib ko sa nakita ko. Para kung natulala. Nang biglang napatingin si Yaya sa paligid. Mabilis akong umalis at nagtakbuhan paakyat sa kwarto ko. Sinadya kong gumawa ng ingay habang paakyat para kunwari noon lamang ako dumating. Sa kwarto ay hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Yung nakita ko ay parang sobrang mali pero paano ko sasabihin kay Mami? Ano ba ang sasabihin ko? Nang makauwi si Mami hindi na ako nakatiis, sinabi ko sa kanya ang nakita ko sa kusina. Hindi ko na inelaborate masyado. Sinabi ko lang na may pinapahid si Yaya sa leeg niya at may garapon na may kakaibang laman. Umiti lang si Mami at sinabing baka langis lang yon na ginagamit nila sa probinsya. Alam mo naman ang mga taga-baryo, may mga paniniwala sila sa ganon, pamparelax daw o kaya ay pangalis ng lamig sa katawan. Pero Papa Dudut, hindi ganon ang nakita ko. Iba talaga. Sinubukan kong ipaliwanag pa pero pinutol ni Mami ang kwento ko. Sabi niya ay huwag mo nang bigyan ng sakit ng ulo si Yaya. Ang bait niya sa atin tapos ngayon ay bigla mo siyang pag-iisipan ng kung ano-ano. Tumahimik na lamang ako pero sa loob-loob ko ay hindi ko kayang iwaglit ang nakita ko. Kinabukasan sa eskwela ay nagkwekwentuhan kami ng mga kaklase ko. Ang topic namin ay horror stories and movies. May nagkwento tungkol sa mga aswang at yung isa ay sinabi na ang aswang daw ay mahilig sa mga baby. Napakunot no ako. Biglang nag-flashback sa akin yung nakita ko kay Yaya. Hindi ko napigil ang ikwento sa mga kaklase ko. Sabi ko alam niyo ba, yung Yaya namin may pinapahid sa leg niya. Tapos may garapon siya na may lamang parang dugo, dinilaan pa niya. May mga oras na iba ang tingin niya sa baby sister ko. Iba yung titig na ginagawa niya sa kapatid ko lalo na kapag wala sina Mommy at Daddy sa bahay. Biglang natahimik yung kaklase ko si Mike. Seryoso niyang sinabi na June parang aswang yung Yaya ninyo. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Tinanong ko, bakit mo naman nasabi yon? Sabi niya, yung mga aswang daw, mahilig sa mga baby. Kaya kung may baby kayo sa bahay, bantayan mo lagi. At saka dapat laging may asin sa bahay ninyo. Proteksyon yon laban sa kanila. Tumango lamang ako, parang totoo lahat ng sinasabi ni Mike. Pag-uwi ko ng bahay parang mas naging alerto ako. Inobserbahan ko si Yaya habang nag-aalaga kay baby. Tahimik pa rin siya pero parang may kung anong kakaiba sa kilos niya. Dinner time, Papa Dudut, tahimik kaming kumakain pero napansin ni Mami na parang matabang ang ulam namin. Sinabi niya na parang kulang sa asin ang luto natin ngayon ha. Sumagot naman si Yaya. Pasensya na po ma'am, naubos na po kasi yung asin kanina. Bibili na lang po ako bukas. Bigla ko napatingin kay Yaya. Napansin ko yung tingin niya sa akin at matalim. Para bang may gustong iparating. Pero hindi niya sinasabi. Kinilabutan ako, Papa Dudut. Sa gabing yon ay hindi ako mapakali. Laging pumapasok sa isipan ko yung sinabi ni Mike at yung matalim na tingin ni Yaya. Sabi ko sa sarili ko ay dapat maging maingat ako. Dapat protektahan ko si baby. Pero sa mga sumunod na araw,
mas lalo lang naging kakaiba ang pakiramdam ko sa bahay. Pakiramdam ko may nagmamasid sa akin at parang si Yaya, hindi lang siya basta-basta Yaya. Kinabukasan hindi ako mapakali. Laging bumabalik sa isipan ko yung sinabi ni Yaya kagabi na wala na kaming asin sa bahay. Kaya pagdating sa school agad ko itong ikinuwento sa kaklase kong si Mike. Wala na daw kaming asin sa bahay. Sabi ko kay Mike habang naglalakad kami papunta sa kantina. Bigla siyang huminto at seryosong tumingin sa akin. June, confirmed na aswang ang Yaya ninyo. Halos manlamig ang buong katawan ko sa sinabi niya. Bakit mo nasabi? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot niya. Yung mga aswang ayaw nila sa asin. Proteksyon yon laban sa kanila. Kaya siguro hindi na siya bumili ng asin para madali siyang makakilos sa bahay ninyo. Napaisip ako ng malalim. Parang tugma lahat ng sinasabi niya. Yung kakaibang kilos ni Yaya, yung garapon na may kulay pula, at yung matalim niyang mga tingin sa akin. Pero paano ko ipapaliwanag ito kay Mommy at Daddy? Isang madaling araw, nagising ako. Hindi ko alam kung anong oras na. Pero madilim pa rin sa labas. Napansin ko ang kakaibang amoy sa kwarto ko. Parang masangsang na amoy ng panis na karne. Pero mas malala, nakakasuya, Papa Dudut. Parang gusto kong sumuka, bumangon ako para hanapin kung saan nanggagaling yung amoy. Lumabas ako ng kwarto, tahimik ang buong bahay. Ramdam ko yung malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa mga bintana. Habang naglalakad ako ay mas lumalakas ang amoy. Nakarating ako sa may garden at doon ko nakita si Yaya. Papa Dudut, hindi ko alam kung paano ko ito i-explain nang hindi ako nanginginig sa takot habang naaalala ko. Nakita ko si Yaya nakaupo sa damuhan. Nakatalikod sa akin, may hawak siyang kung anong bagay na parang buhay pa kanina. Lumapit ako ng kaunti para makasigurado. At doon ko nakita na mas malinaw, isang patay na pusa, duguan at tinahablot niya ang laman nito gamit ang kamay niya. Napansin ko ang pagkislap ng dugo sa ilaw ng buwan. Walang ingay ang paligid pero naririnig ko ang tunog ng kanyang bibig habang kinakain niya ang pusa. Parang tunog ng pagnguya ng karne pero mas brutal. Hindi ko na kayang tumingin pa. Bigla siyang lumingon, Papa Dudut, na patago ako sa likod ng isang pader. Kita ko ang mukha niya sa gilid, may dugo sa labi niya. At yung mga mata niya ay sobrang itim, para bang wala ng tao sa loob ng katawan niya. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ko at hindi ko na inisip kung maingay ang mga hakbang ko. Pagpasok ko ay agad kong sinarado ang pinto at nagtakip ng kumot. Nanginginig ang buong katawan ko at halos hindi ako makatulog buong gabi. Kinabukasan pagkagising ko ay sinabi ko kagad kay Mami ang nakita ko. Mami, nakita ko si Yaya kagabi sa garden. Kumakain siya ng pusa. May dugo pa sa mukha niya. Napatigil si Mami sa ginagawa niya at tumingin sa akin. Pero sa halip na maniwala ay umiti lang siya at sinabing baka nananaginip ka lang, June. Ano ka ba? Napapanood mo lang siguro yan sa TV. Pero Mami, totoo talaga. Nakita ko siya, pilit kong sagot. June, baka nag-overthink ka lang. At saka si Yaya, gagawin niya yon? Ang bait-bait na tao nun. Napabuntong hininga na lamang ako. Alam kong hindi ako paniniwalaan ni Mami kaya tumahimik na lamang ako. Pero alam ko kung ano ang nakita ko at hindi yon isang panaginip. Pagdating ni Yaya sa bahay ay pinilit kong iwasan siya. Pero naramdaman ko yung tingin niya sa akin at habang nagpapanggap akong abala sa pagkain. Yung mga mata niya, Papa Dudut, ay parang nangungusap ng banta. Hindi ko alam kung iniisip niya na nagsusumbong ako kay Mami pero ramdam ko yung galit sa mga tingin niya. Parang sinasabi ng mata niya, alam ko kung anong ginawa mo. Bantayan mo ang sarili mo. Hindi ako makakain ng maayos ng gabing yon. Ang dami kong tanong sa isipan ko. Ano ba talaga ang motibo ni Yaya? Bakit siya nandito? At higit sa lahat ay paano ko may papaliwanag to kay Mommy at Daddy nang hindi nila iisipin na nababaliw ako o nag-iimbento.
Isang araw sa school habang nagkikwentuhan kami ng mga kaklase ko tungkol sa nangyari sa bahay, nabanggit ko yung nakita ko kay Yaya. Ikinuwento ko rin yung kakaibang amoy at yung garapon na parang may laman na kadiring bagay. Seryoso si Mike Papadudot. Yung kaklase ko na parang laging may alam sa mga ganitong bagay. June, sabi ko na aswang talaga yung yaya mo. Wala nang duda. Sabi niya habang nakahalukip-kip at tila nag-iisip ng solusyon. Napakanga ako sa takot at kaba. Anong gagawin ko, Mike? Hindi naman naniniwala si Mami. Alam mo, may lolo kong albularyo. Lagi siya nagbibigay ng pangontra sa amin tuwing may aswang na naliligaw sa lugar namin. Pwede tayong pumunta sa kanya. Sabi niya na parang napakasimple lang ng lahat. Kinabukasan pagkatapos ng klase sinamahan ako ni Mike sa bahay ng lolo niya. Malayo-layo din yung nilakad namin pero wala akong pakialam. Basta matulungan ako. Pagdating namin, sinalubong kami ng isang matandang lalaki na may puting buhok at seryoso ang kanyang mukha. Lolo, kailangan ng kaibigan ko ng tulong, ang sabi ni Mike. Pinaupo kami ng lolo niya sa isang maliit na bangko habang kinukwento ko yung mga kakaibang nangyari sa bahay. Tumango-tango lang siya habang nakikinig tapos ay pumasok sa loob ng bahay at nilabas ang maliit na bote. June, eto ang pangontra, sabi ng matanda habang inaabot sa akin yung bote. May langis sa loob niyan. Kapag kubulo ang laman, ibig sabihin ay may aswang na malapit. Napatitig ako sa bote. Maliit lamang ito at parang kasya lang sa palad ko. Napaisip ako kung talagang gagana ito. Pero sa puntong yun ay handa akong subukan ng kahit na ano. Isang gabi nagising ako sa iyak ni Baby. Papadudot malakas ang iyak niya. Parang galit o takot. Nakapagtataka dahil kahit ganon kalakas ay hindi nagigising sina Mami at Daddy. Nakaramdam ako ng kaba sa dibdib ko. Bakit ako lang ang nagising? Masama ang pakiramdam ko ng gabing yon kaya hindi ako nakasabay sa hapunan. Pero nung narinig ko yung iyak ni Baby ay parang biglang gumaan ang katawan ko. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong bahay maliban sa sigaw ng baby sister ko. Pagdating ko sa kwarto niya, nakita ko si Yaya na buhat siya. Pero Papadudot ibang itsura ni Yaya. Yung mukha niya para bang hindi na siya tao. Namutla ang balat niya. At yung mata niya ay halos puro itim, para bang wala na siyang pupil. Ang ilong niya ay parang mas mahaba at yung ngipin niya ay matutulis. Parang hindi si Yaya ang kaharap ko kundi isang halimaw. Halos hindi ako makagalaw sa takot. Pero naalala ko yung maliit na bote na ibinigay ng lolo ni Mike. Nasa bulsa ko pa yon mula nang ibinigay sa akin. Dahan-dahan kong nilabas ang bote at tumingin sa laman nito. Papadudot nagsimula itong kumulo. Para bang may kumukulong tubig sa loob kahit na hindi ito mainit. Yun ang kumpirmasyon ko na aswang si Yaya. Habang buhat niya si Baby ay parang may binubulong siya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya pero ramdam ko yung bigat ng hangin sa paligid. Parang may kakaibang presensya sa loob ng bahay. Wala akong magawa kundi ang maglakad papunta sa kanya ng dahan-dahan. Alam kong kailangan kong gumawa ng paraan bago niya magawa ng masama ang kapatid ko. Nang malapit na ako'y bigla siyang lumingon sa akin, Papadudot. Yung tingin niya ay parang gusto akong kainin ng buhay. Tumawa siya ng mahina pero sobrang nakakakilabot ang tunog. June, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Pero yung boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi na ako sumagot, hinawakan ko yung bote at bigla kong binuhos ang laman nito sa kanya. Sumigaw siya ng napakalakas at parang hindi pangkaraniwang tawang boses niya. Nakita kong bumula ang balat niya. Kung saan ay tumama yung langis at bigla siyang tumakbo palabas ng bahay. Dala pa rin ang nakakatakot niyang itsura. Simula noon, Papadudot, ay hindi na namin siya nakita pang muli. Hindi siya nagpaalam at parang naglaho na lamang siya sa ere. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos ng gabing yon, pero ang importante ay ligtas ang pamilya ko. Kahit ngayon ay hindi ko makakalimutan yung mukha niya ng gabing yon. Yung amoy ng masangsang na hangin, yung kumukulong langis sa bote at yung sigaw niya habang tumatakas. Napakahirap kalimutan pero nagpapasalamat ako na nalampasan namin yon
Papa Dudut, sana kahit papaano ay may napulot kayong aral sa kwento ko. Kung minsan kahit gaano kaganda ang maskara ng isang tao, hindi natin alam kung ano ang tinatago nila sa likod nito. Lubos na gumagalang, June. Mahalaga ang mga natutunan mo sa mga karanasang yon. Minsan ay may mga bagay tayo na hindi kontrolado. Pero natututo tayong magtiwala sa ating nararamdaman at maghanap ng solusyon. Huwag matakot magtanong at humingi ng tulong kung kailangan. Patuloy mong alagaan ang mga mahal mo sa buhay at maging matatag sa bawat pagsubok. Hanapin ang kaistorya horror para sa mga nakakatakot na kwento na araw-araw naming pinopost. Again, kaistorya horror po ang hahanapin ninyo sa YouTube. At may link din po niyan sa homepage ng channel na ito. Likewise, ganoon din po ang Gian Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs na pwede ninyong panoorin at isubscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.